Ang suwail na binatilyo ay sinadyang gumawa ng gulo upang makuha ang pansin ng guro. Sinadya niyang buhusan ito ng hindi matukoy na likido. Hindi niya inasahang makikita ang bahagyang litaw na pangitaas ng guro. Ang tagpong iyon ay matinding tumibok sa puso ng binatilyo. Sa harap ng kalokohan ng kaklase, hindi nagalit si Mengjun. Bagkus ay kalmadong nagsimulang magturo. Sa klase, lutang ang isipan ng binatilyo. Sa pagsusulit ay isinumite niyang blanko ang papel at agad lumiban. Dahil sa malakas ang koneksyon niya, walang magawa ang guro laban sa kanya. Umakyat siya sa rooftop upang masarap na magpakasariwa sa hangin. Ngunit kahit ipinikit ang mata, hindi niya maalis sa isipan ang basang anyo ng guro. Ang bawat ngiti ng guro ay nakatatak sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, ang pabaya at mayabang na binatilyo ay may pinipigilang hindi malinaw na damdamin sa puso. Pagkatapos ng klase, mabilis na umakyat si Mengjun sa rooftop at binato ang mga bato upang mailabas ang galit. Habang pinipilit niyang mawala ang negatibong emosyon, may biglang narinig na pabulong na tawa sa gilid. Nakita ni Zhang Yishang ang galit na ekspresyon niya kanina. May kakaibang tuwa siyang nadama na parabang napagtagumpayan ng guro, pero siya'y isa lamang walang muwang na teenager. Sinabi ni Mengjun sa sarili na hindi dapat magpadaig ng basta-basta. Ayusin niya ang iniisip at agad umalis. Bagaman pinaalalahanan siya ng matalik na kaibigan, na may matibay na koneksyon si Zhang Yishang kaya't huwag itong galitin. Nagpa siya pa rin siyang disiplinahin ang batang suwail. Nang araw na iyon sa tanghalian, walang pag-aatubiling kinuha niya ang cellphone ni Zhang Yishang. Pagkatapos ay dinala ito sa isang silid-aralan. Nang marinig ni Zhang Yishang ang pagsara ng pinto, agad siyang nagsimulang mag-isip ng kung ano-anong malalaswang bagay. Sobrang nakakakilig. Binaliwala ni Mengjun ang mga may mali siya niyang salita. Diretsahan niyang sinabi na simula ngayon tuwing tanghali, dapat siyang pumunta rito para sa personal na pagtuturo. Nagpakita si Zhang Yishang ng mapanghamong ugali, at sinubukang takutin siya gamit ang kapangyarihan ng ina. Ngunit alam na ito ng guro. Alam mo ba kung sino ang nanay ko? Oo, alam ko. Siya ang pangulo ng Parents Association ng paaralan. At ano ngayon? Hindi inakala ni Zhang Yishang na iba si Mengjun sa ibang guro. Ni Katie Ting ay hindi siya natatakot sa kapangyarihan ng kanyang ina. Isa-isang binanggit ni Mengjun ang mga girong Maple AS niya dati. At kung hindi siya nagkakamali, siya na ang susunod. Ako ba ang susunod mong tatargetin? Natatakot ka ba? Sa isang mabait na tulad mo, anong dapat ikatakot? Iyon pala'y matagal nang pinapansin siya ni Mengjun. Kahit tila siya ang hari ng campus, hindi naman talaga siya masamang tao. Tinutulungan niya ang kaklase sa pandaraya upang makakuha ng mataas na marka. Para mapasaya ang matandang lolo ng kanyang kaklase. Mukhang mang nananakot ng kaklase, pero ang totoo'y pinoprotektahan niya ito upang di naapihin ng iba. Ang lahat ng tila masamang gawain ay may kabutihang dahilan. Nais ni Mengjun na alisin niya ang kanyang mapagmataas na maskara. Gamitin ang tamang paraan sa pagharap sa mga problema. Nainis ang binatilyo ng mabunyag ang tunay niyang iniisip, ngunit kalmado lang na pinaalalahanan siya ni Mengjun na bukas ay dapat siyang dumalo ng maaga. Pagkasabi nito, siya'y umalis na. Agad siyang hinarang ni Zhang Yishang. Alam mo ba kung bakit palagi kitang ginugulo? Dahil nagustuhan na kita, bago pa man niya makilala si Chen Mengjun. Akala ni Zhang Yishang na pare-pareho lang ang lahat ng guro. Kahit magpasimuno siya ng gulo, walang guro ang umaalma. Dahil ang kanyang ina ang presidente ng Parents Association. Bawat taon, toneladang donasyon ang binibigay nito sa paaralan. Upang matiyak na makakamit ng anak niya ang pinaka-pribilehiyong trito sa eskwela. Isang araw, dahil sa pandaraya ay binigyan ng maliit na parusa si Zhang Yishang. Kaya't nagalit at nagtungo sa paaralan ang ina niya upang manggulo. Sa tingin niyo ba matatanggal ang mga mansang ito? Kung ang buhay ay may mantsa, matatanggal rin ba iyon? Ayaw ng kanyang ina na magkaroon ng kahit kaunting dungis sa buhay ng anak niya. Takot ang punong guro na masira ang relasyon sa pinagmumulan ng pera. Kaya't agad niyang binawi ang parusa. Sa totoo lang, dapat siyang matuwa dahil hindi na siya mapaparusahan. Ngunit halatang inis pa rin ang kanyang mukha. Nabibigatan siya sa labis na pagkontrol ng kanyang ina. Ngunit hindi ito maunawaan ng kanyang mga kaibigan. Umakyat si Zhang Yishang sa rooftop upang pag-isipan ang kanyang buhay. Ang bawat emosyon sa kanyang mukha ay tahimik na minamasdan ni Chen Mengjun. Agad siyang tumama sa punto. Hindi ka mukhang batang sumusunod sa utos. Bakit hinahayaan mong kontrolin ka ng nanay mo? Hindi naman hindi ka masyadong sumusunod. O hindi mo lang talaga matanggap. Anong pakialam mo? Bakit hindi ka man lang lumaban? Dahil sa pagkakatama sa damdamin niya, umalis ang binatilyo na may inis. Hindi niya namalayang unti-unti na siyang naiimpluwensyahan ni Chen Mengjun. Kung ikukumpara sa mga dating guro, si Chen Mengjun ang unang taong nagtanong sa kanya kung bakit hindi siya lumalaban sa kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, palihim siyang nagpasya sa kanyang isipan. Sa susunod na school assembly, biglang lumabas sa loudspeaker ang boses ng binatilyo. Sa harap ng buong paaralan, inamin niya ang pandarayang ginawa niya. At mariing hiniling na siya ay parusahan ng mahigpit. Ito ang kanyang unang hakbang ng paghimagsik laban sa ina. Nang malaman ito ng kanyang ina, inakala niyang may nagtuturo sa kanyang anak. Ngayoy kumalat na ang balita sa buong paaralan. Ano man ang mangyari, hindi makakaiwas si Zhang Yishang sa parusa. Pinatawan siya ng eskwela ng paglilinis bilang parusa. Si Mengjun naman ang nakatalagang guro na magbantay sa kanya. Sa loob ng silid-aralan, palihim siyang kinakausap ni Zhang Yishang.
Hayagan niyang ipinapakita ang pagkagusto sa guro, bilang isang padalos-dalos na kabataan. Naniniwala siyang ang pag-ibig ay walang kinalaman sa edad. Pero para kay Chen Mengjun, masyado lang siyang naimpluwensyahan ng mga romantic drama. Mahilig lang manukso ng kahit sino. Ako, natusok ba kita? Sa sobrang kahinaan ng linya niya, napatawa si Mengjun. Nang makitang hindi siya tinulungan ng guro, nagkunwaring nasaktan si Zhang Yishang para makahingi ng simpatiya. Itinigil ni Mengjun ang kanyang ngiti at yumuko upang kumustahin siya. Hindi niya inaasahang muli siyang nilaan din ng pasaway na estudyante. Hindi pa man siya nakakabawi, ay agad siyang inakbayan ni Zhang Yishang. Sandaling hindi niya alam ang sasabihin. Lumabas ka muna. Dumating ang ina ng binatilyo na president ng asosasyon. At nabasag ang tensyon sa pagitan nila. Napansin niya si Chen Mengjun sa tabi. Ang labas na nakangiti at magalang na binati ito. Ngunit matapos iyon ay palihim siyang nagsaliksik tungkol sa background ng guro. At natuklasan niyang may madilim na nakaraan si Chen Mengjun sa dating paaralan. Naireklamo siya dahil sa pagtatalo niya sa isang magulang ng estudyante. Kaya't mahigpit niyang inutusan ng anak na layuan ang gurong iyon. Ngunit likas na suwail ang binatilyo. Lalo pa siyang gustong kumontra sa kanyang ina. Gabing iyon, nakaisip si Zhang Yishang ng isang matapang na plano. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan si Mengjun, pinagtitinginan siya ng mga estudyanteng nadaanan niya. Pagsapit niya sa hallway, nakita niyang puno ng love confession ni Zhang Yishang ang pader. Kumalat sa buong paaralan ang usap-usapang bawal na relasyon ng guro at estudyante. Dumating na ang ating bidang babae. Hindi pa man siya nakakaganti ng sampal. Biglang lumapit ang class president at galit na pinunit ang mga poster. May halong selos din siya roon. Buti na lang at tumunog ang bell. Agad na pinakalma ng admin ang nagkakagulong mga estudyante. Akala nila doon na matatapos ang gulo. Pero hindi pa pala kontento si Zhang Yishang. Nang araw na iyon sa flag ceremony, lumakad siyang mayabang paakyat ng entablado. Sinasabing humihingi siya ng tawad sa pag-amin niya ng damdamin sa guro sa harap ng lahat. Pero, may isang bagay na hindi ko pinagsisisihan. Biglang hinarap niya si Chen Mengjun sa harap ng lahat ng guro at estudyante. At sinambit ang isang nakakagulat na pahayag. Mahal kita. Nagulat ang buong paaralan sa kanyang ginawa. Matagumpay niyang pinahiya ang guro. At ang rebelde at suwail na binatilyo ay labis na natuwa. Ngunit hindi nagtagal ay napawi ang kanyang ngiti. Nang makita ang lungkot sa mukha ng guro, napagtanto niyang lumampas na siya sa linya. Dahil sa ginawa niya, nasira ang reputasyon ng guro. Pagbalik ng guro sa opisina, ay bigla siyang sinampal ng walang babala. Ang babae sa harap niya ay ang ina ng pasaway na estudyante. Matapos mapanood ang kumakalat na video sa paaralan, iginiit niyang inakit ng guro ang kanyang anak. May karapatan ka bang maging guro? Wala kang karapatang turuan ng anak ko. Sabay banta na gagamitin niya ang kapangyarihan para paalisin ito. Tiniis ni Mengjun ang matinding hinanakit. Diretsahan niyang sinabing kahit presidente pa siya ng asosasyon, wala pa rin siyang kapangyarihang basta-basta magpatalsik ng guro. Sa sobrang galit, kumuha ng bagay ang presidente at tinangkang manakit. Buti na lang at nasalo ito ng head teacher para kay Mengjun. Dumating sa eksena ang binatilyo, at nakita ang ina na nagwawala. Samantalang siya naman talaga ang may kasalanan. Pero ang ina ay basta na lang nangakusa sa iba. Paulit-ulit pa nitong sinasabi na ipinaglalaban lang niya ang anak niya. Anong katarungan ang sinasabi mo? Ano na bang nangyayari? Anong sitwasyon ito? Habang pinagmamasdan ang mag-ina na parehong nagwawala, ipinaliwanag ni Mengjun na isa lang itong kalokohan ng isang bata sa gitna ng puberty. Bilang guro, wala siyang dahilan para sadyang saktan o pag-initan ito. Hindi nakasagot ang ina sa kanyang sinabi. Habang si Zhang Yishang ay sumunod palabas, tinanong niya ang ina kung ano ang sinabi nito sa guro. Ngunit labis pa rin ang pagkadismaya ni Mengjun sa kanya. Akala ko ginagawa mo ang masasamang bagay na yun, bilang tahimik na paraan ng pagrerebelde sa nanay mo. Yun pala, hindi naman. Masama ka lang talaga, kasing sama mo ang nanay mo. Pinakita na ang totoong layunin niya sa panloloko sa guro, ay upang manggulo, at tutulan ng kontrol ng ina at ng eskwelahan. Ngunit hindi niya inakalang ganito kalaki ang magiging kapalit. Hindi ito ang kinalabasan na gusto niya. Kalmado namang bumalik si Chen Mengjun sa klase upang magturo. Nagkunwari na parang walang nangyari. Ngunit sinalubong siya ng tukso ng mga estudyante. Ngayong umaga ba, binuksan ba ni Zhang Yishang ang iyong pusong pinigilan? O ang katawan mo lang? Ang mapanirang biro ng mga estudyante ay unti-unting nagpagalit sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagalit ang mabait na guro. Pagkaraan, narinig niya ang mga kasamahan niyang palihim na tsismisan siya. Na siya raw ay walang delikadesa at inaakit ang estudyante. Unti-unti, isinisi ng lahat ang buong pangyayari sa kanya. Nag-alisan din ang mga estudyante mula sa mga extracurricular class na hawak niya. Sino pa ba ang gustong umattend sa klase ng gurong nanunukso ng estudyante? Wala nang natirang estudyante, kaya't iginiit ng ibang guro na siya'y lumipat ng silid-aralan. Mag-isa niyang niligpit ang malawak na silid. Bawat hakbang ay puno ng pag-iingat, ngunit nagkamali pa rin siya. Dahil lang ba mas bata ang kabilang panig, kaya't bilang nakatatanda ay nararapat lang niyang tiisin ang lahat, habang iniisip ang lahat ng nangyari dahil sa kanya. Lubos ang pagsisisi ni Zhang Yishang. Nagsimulang siyang mag-isip kung paano ito maitatama. Biglay may malungkot na tunog ng piano na narinig mula sa malayo. Sinundan ni Zhang Yishang ang pinanggalingan ng tunog.
At nakita ang guro na mag-isang umiiyak sa tabi ng piano. Pasensya na, umaasa ang batang nagkamali na siya'y mapapatawad. Inamin niyang sumobra siya sa biro. Tinanong siya ni Mengjun, masaya ka ba sa gulong ikaw mismo ang gumawa? Masarap ba sa pakiramdam? Nang una kitang mapagtripan. Oo, talagang ang saya ko nun. Pero pagkatapos, parang hindi na ganon kasaya. Ayokong makita kang umiiyak. Ang mga salitang iyon ay tila lumampas na sa relasyon ng guro at estudyante. Hindi maipaliwanag ni Mengjun ang kanyang nararamdaman. Ngunit para sa sakit na dinulot nito, kailangan pa rin niya ng oras upang makalimot. Gabing iyon, pumasok ang guro sa panaginip ng binatilyo. Marahil lahat ng kabataang lalaki ay dumaraan sa ganitong panaginip. Dahil masyadong sensitibo ang mga eksena. Ako na lang ang tumingin muna. Iminumungkahi kong panoorin ninyo ang orihinal na pelikula. Pagkagising, hindi agad kumalma si Zhang Yishang. Dahil sa panaginip na iyon, napagtanto ni Zhang Yishang. Ang damdamin niyang iyon ay hindi na basta kapritsyo o laro. Nagsimula siyang palihim na obserbahan ng guro. At ninais niyang baguhin ang sarili upang maging isang mabuting estudyante. Dahil gusto niyang makita si ma'am. Gabing iyon, hindi niya alam kung saan siya kumuha ng maliit na motorsiklo. At diretsahang inalok si ma'am na ihatid pa uwi. Hindi niya alam na sinusundan pala siya ng kanyang ina mula sa likuran. Nais sanang lumayo ni Mengjun sa kanya. At iginiit na sasakay siya ng pampublikong sasakyan pa uwi. Pero nagkunwaring wala siyang lisensya si Zhang Yishang. At ginamit na dahilan para si Mengjun ang magmaneho. Nang ayaw pa rin itong sumakay, tinukso siya ni Zhang Yishang. Ano, hindi ka marunong magmotor? Sinong nagsabi? Tuluyan nang napailing si Mengjun sa batang ito. Habang pinagmamasdan ang kanilang pagiging malapit, naramdaman ng ina ang magkahalong emosyon. Habang si Zhang Yishang ay tuwang-tuwa sa buong biyahe. Hanggang sa sila'y huminto sa isang traffic light. Doon niya napansin na giniginaw si Mengjun dahil sa hangin. Kaya bigla siyang bumaba ng motor. At sa harap ng maraming tao, nagsimulang maghubad. Malapit na ang berdeng ilaw. 5 segundo na lang. Sandali lang, hintay lang. Patuloy siyang minamadali ng mga sasakyan sa likuran. Nagmadaling isuot ni Mengjun ang kanyang uniforme. Ngayon siya naman ang giniginaw sa lamig. Bigla siyang tinamaan ng emosyon. At nagtanong ng may pag-aalangan. Pwede ba akong ipasok ang kamay ko sa bulsa ng jacket ko? Sige lang. Kaya't palihim siyang yamakap kay Mengjun sa ilalim ng jacket. At ninamnam ang sandaling iyon. Alam ni Mengjun ang lahat ngunit hindi niya ito pinansin. Samantala, nababahala ang inang presidente na baka mapariwara ang anak. Kaya inutusan niya ang class president na bantayan ang galaw ni Zhang Yishang. At nalaman niyang gabi-gabi itong nasa isang silid para sa tutoring. Bagaman hindi tiyak kung ano ang ginagawa roon kasama ng kung sino. Ngunit sa puso niya, alam na niya ang sagot. Gabing iyon, seryosong tinatalakay ng dalawa ang mga araling pang-akademiko. Biglang dumating ang presidenteng ina sa paaralan. Nagkunwaring maghahatid lamang ng merienda sa mga estudyante. Ngunit palihim na sinusuri ang bawat silid. At hindi nga siya nagkamali, wala si Zhang Yishang sa classroom. Dumiretso siya sa silid ng tutorial. Napansin ng mga kaibigan na may paparating na delubyo. Agad nilang binalaan si Zhang Yishang. Ngunit abala ito sa pag-uusap nila ni Mengjun. At hindi man lang niya napansin ang cellphone. Bigla na lang pumasok ang presidente sa silid ng tutorial. Nakita niya ang sitwasyon ng isang babae at lalaki na magkasama ng solo. Agad niyang itinuro si Mengjun bilang may kasalanan. At sinigawan itong isang girong walang delikadesa, na nililigaw ang kanyang anak na lalaki. Agad namang ipinagtanggol ni Zhang Yishang si Mengjun. At inamin na siya mismo ang humiling ng tutoring kay ma'am. Ayon, mukhang tuluyan ng nahipnotismo ang kanyang anak. Sabay hila dito upang pauwiin na. Ayoko, Zhang Yishang. Sa mock exam na to, ako ang magiging top 1. Di ba gusto mong ako ang maging number 1? Basta payagan mo akong magpatuloy sa klase kay Ma'am Chen. Ibibigay ko sa iyo ang top 1 na yun. Sa puntong iyon, wala nang nagawa ang kanyang ina. Simula noon, seryosong nagsimula si Zhang Yishang sa pag-aaral. Ang totoo, matalino naman talaga siya. Noon, sinasadya lang niyang maging rebelde para inisin ang ina. Ngunit ngayon, dahil sa tunay na pagsusumikap, nakuha niya ang unang pwesto. At tuluyan niyang napatahimik ang ina. Agad din niyang ipinakita kay Mengjun ang resulta. Mukha siyang sobrang proud at humihingi ng gantimpala. Sabi niya, samahan daw siya ni ma'am sa driving practice ngayong weekend. Ang totoo, gusto lang niya ng date kasama ito. Pakiusap naman. Sige na nga. Di nagtagal, niyaya si Zhang Yishang ng mga kaibigan niyang mag-surfing. Para sa date nila ni Mengjun, agad siyang tumanggi. Pinuna siya ng mga kaibigan na inuuna ang babae kaysa barkada. Para lang mapilit siyang sumama sa surfing. Pumunta pa sila kay Mengjun para humingi ng pahintulot. Hindi nila inakalang tila wala lang ito kay Mengjun. At nasaktan si Zhang Yishang dahil dito. Pag-uwi niya, agad siyang nag-message kay Mengjun. Ayaw mo ba talaga akong makasama? Siguro mas masaya kang kasama ang mga kaklase mo sa surfing. Kaysa lumabas kasama ang teacher mo. Kaya kung hindi ako sumama sa kanila, sasama ka ba sa akin? Kinagabihan, nagayos siya ng husto. Handang-handa na para sa pinakahihintay niyang date. Pero pagkalabas niya ng bahay, hinarang siya ng mga kaibigan. Pilit siyang isinakay sa kotse para pumunta sa surfing trip. Wala siyang gana sa buong biyahe. Ibig sabihin, hindi niya matutupad ang usapan nila ni Mengjun. Samantala si Mengjun ay dumating sa lugar ng kanilang usapan ngunit walang taong samipot. Nang makita ni Zhang Yishang na may traffic sa unahan,
At bumagal ang takbo ng sasakyan. Alihim siyang bumukas ng pinto at tumalon palabas. Sa sandaling iyon, naging isang mandirigma siya alang-alang sa pag-ibig. Bagaman nagulat ang mga kaibigan niya, napabilib din sila. Ang unang date sana nilang dalawa ay nauwi sa pag-aalinlangan dahil sa pagkalate ng binatilyo. Ngunit nang mapansin ni Mengjun ang sugat sa kamay nito, doon niya nalaman na ginawa niya ang lahat upang makadating. Kahit na tumalon siya sa sasakyan at iniwan ang mga kaibigan, hindi maitatanggi ni Mengjun na siya ay naantig. At tila naman nasisiyahan si Zhang Yishang sa pag-aalala nito sa kanya. Unti-unting nawala ang tampuhan sa pagitan nila. Sumunod ay nagmotor sila ng magkasama, upang patunayan ang kanyang kakayahan bilang lalaki. Dinala niya si Mengjun sa isang lugar para mag-wall climbing. Hindi niya inaasahang mas mahusay pa pala si Mengjun. Agad siyang naiwan nito sa taas. Siya na may naipit sa gitna, hindi makakyat, hindi rin makababa. At nakita ni Mengjun ang itsura niyang takot na takot. Hindi niya maintindihan pero parang ang cute niya tingnan. Lumapit mismo si Mengjun kay Zhang Yishang. Iabot mo ang kamay mo. Kung natatakot ka, pumikit ka lang. Bibilang ako ng 1, 2, 3. Sabay nating bibitawan ang pagkakakapit. Maingat siyang inihatid ni Mengjun pababa. Ngunit nanatiling magkahawak ang kanilang mga kamay. Bagaman pumalpak ang pagpapasikat, ang makasama si Mengjun ay sapat nang magpasaya sa kanya. Hindi nila alam na palihim na kinuna ng litrato ang kanilang date. At mabilis na ipinadala sa cellphone ng ina ng binatilyo. Pagkatapos ay nag-shopping at kumain silang magkasama. Nag-selfie upang i-record ang masasayang sandali. Parang totoong magkasintahan ang dating nila. Habang sinusubukan niyang hawakan ang kamay ni Mengjun, mabilis siyang iniwasan ito. Mukhang hindi dapat masyadong apurahin ang panliligaw. Pagkatapos ay pumunta sila sa harap ng claw machine. Matapos ang ilang ulit na pagkabigo, sumuko rin si Mengjun. Pero si Zhang Yishang, isang subok lang at nakuha na agad. Ang dating guro, ngayon ay parang fangirl na humahanga. Pagbukas ng gift box, may laman itong pares ng children's phone. Naglaro sila ng tawagan ng nakatalikod sa isa't isa. Simpleng cellphone lang pero aliw na aliw sila. Hindi ko inakalang medyo childish ka rin pala. Ngayon ko lang nakita na naka-civilian ka. Hindi ka naman mukhang spoiled brat. Kung pogi ako, sabihin mo na lang. Ang pogi mo nga raw. Sa daan pa uwi, nakatulog sa pagod si Zhang Yishang. Tahimik na lumapit si Mengjun. At inihilig ang ulo niya sa balikat niya, habang tinitingnan ang sugat sa kamay ng binatilyo. Ang puso niya ay napuno ng pag-aalinlangan. Ngunit ang malinaw ay umiibig na din siya sa binata. Ano man ang maging hadlang ay mananaig pa rin ang wagas na pag-ibig. Ang title ng movie ay Lesson in Love.